Mga kwento ni Thelmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luisa. Dito na ipinanganak sa parte ng Siquijor at dito na rin lumaki hanggang sa nagkaasawa na. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa totoong karanasan ng aking lola na si Lola Stella. Base sa kwento ng aking ama, lumaking may angking kagandahan umano si Lola Stella. Nabuntisan na raw kasi ng Kastila ang kanyang ina at siya na nga lang ang naging bunga. Nung nagdalaga siya ay marami ang mga kalalakihang nagkandara pa at humahanga sa kanya. Bukod kasi sa maputi ito, ay tila perpektong-perpekto ang pagkakahubog ng kanyang katawan. Lalong-lalo ng mukha. Minsan pa nga ay napagkakamalan siyang diyosa ng karamihan. Marami din ang mga kadalagahang kaidaran niya ang may lihim na inggit at paminsan-minsan pa nga ay sinisiraan siya ng mga kadalagahang may inggit at sinasabi ng mga itong malandi siya at kung sino-sino ang pinapatulan niyang lalaki noon. Wala umano siyang delikadesa sa katawan. Baka nga raw nagbebenta siya ng katawan para lang makaahon sila sa kahirapan. Manang-mana umano siya sa kanyang inang pumatol sa banyaga. Akala yata'y makakabingwit na ng gintong itlog. Hindi pinapansin ni Lola Stella ang mga sinasabi ng karamihan. Alam niya naman kasing galit at may lihim na inggit lamang ang mga ito. Kaya't walang saysay kung papatulan niya ang basurang pag-iisip at mabahong bunganga ng mga ito. Alam niyo, kahit na marami ang mga kalalakihang nagkakagusto sa kanya, tanging sa iisang binata lamang umano tumibok ang kanyang puso. At yun ay ang binatang si Rodmar. Matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Rodmar. Para kasi sa kanya ay perpektong binata. Kumbaga sa nilutong ulam, Sir Seth, kompletong-kompleto ang sahog. Walang labis, walang kulang. Medyo may kalayuan ang baryong tinitirahan ni Rodmar. Nung manligaw nga sa kanya si Rodmar at ipinagtapat ang totoong nararamdaman nito, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lola Stella. Papakipot pa ba siya kung nasa harapan niya na ang lalaking matagal niya nang iniibig? Siyempre hindi. Sa paglipas nga ng mga araw at linggo ay naging magkasintahan ng dalawa. Kapag dumadalaw si Rodmar sa bahay ni Lola Stella, ay walang pagsidla ng sayang nararamdaman ng lola ko. Isang hapon, kasalukuyan siyang nakaupo sa may balkonahe ng bahay nila. Nang matanaw niya ang kasintahang si Rodmar, nakangiting kinawayan niya ito at pinapalapit sa kanya noon. Ayos ka lang ba, Rod? Bakit parang ang lungkot ng mga mata mo? Tanong niya sa kasintahan ng makalapit na ito. Sa malungkot na mga mata ay pilit nang umiti ang binata. Nang sa ganoon ay matakpan ng kalungkutang nararamdaman. Ayos lang ako, Stella. Medyo nagkaroon lang ng konting problema sa bahay. Tugon niya. Nakangiting tinanong niya ang kasintahan kung anong problema. Baka sakaling may maitulong siya o mapagaan niya man lamang ang kalooban ng binata noon. Sinabi ng binatang problemang magpamilya lamang umano yun. Huwag niya nang haalalahanin pa. Hindi naman pinilit ni Lola Stella ang kasintahang magkwento tungkol sa kung anuman ang problema ng pamilya nito. Kung ayaw umanong magkwento ng kasintahan niya, ayos lamang yon. Para maibsan ang lungkot na nararamdaman ay iniba na lamang ni Lola Stella ang usapan. Nagkwento siya ng masasayang pangyayari para maibsan ang kalungkutan ng kasintahan. Naging maayos naman ang gabing yon. Tagumpay na napasaya niya ang kasintahan hanggang sa napagpasya na nung umuwi. Nang makapasok na siya sa loob ng bahay, nadatnan niya ang kanyang inang iiling-iling habang nakatingin sa kanya. Bakit ganyan naman po kayo kung makatingin sa akin, Nay? Tanong niya sa kanyang ina.
Ikaw, Stella ha, alalahanin mo, hindi ako nagkulang sa pagpapaalala at pagpapayo sa'yo tungkol dyan sa kasintahan mo. Wika ng kanyang ina nun. Nay naman, paulit-ulit na lang po tayo. Alangan namang hindi. Alam mo namang kabilang sa angka ng mga mangkukulam ang pamilya ng kasintahan mo. Usap-usapan na yun sa baryong tinitirahan niya. Isa pa, alam na alam mong tutol ako sa relasyon ninyong dalawa. Saad pa ng kanyang ina. Kaya nga lang dahil mahal mo siya at nakikita ko namang masaya ka sa kanya at mukha namang mabait ang binatang yon, hinahayaan na lamang kita sa kung saan ka masaya. Dagdag pang wika nito. Napapakamot na lamang siya sa ulo at sinabing hindi naman tutulad ng kasintahan niya sa pamilya nitong mangkukulam. Noon pa man, ay ipinagtapat na sa kanya ni Rodmar na hindi nito mamanahin ang pagiging isang mangkukulam. Yung pagiging aswang, sinabi niya ba sa'yo hindi niya mamanahin yon? Tanong ng kanyang ina. Sumimangot siya bilang tugon sa tanong ng kanyang ina. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Alam niya namang ayaw na ayaw ng kanyang ina para sa kanyang binatang si Rodmar pero kalabisan naman yata mga sinasabi nito tungkol sa kasintahan niya. Nagwika ang kanyang inang nagsasabi lamang ito ng totoo. Huwag niya raw yung mamasamain. Isa pa ay dapat mag-iingat siya at huwag na huwag siyang magtitiwala kaagad sa lalaki. Lalong-lalo nang huwag niyang isuko kaagad ang bataan. Nay naman, sobra na po kayo kung magsalita. Kasintahan ko po yung pinagsasalitaan niyo ng hindi maganda. Huwika niya. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Ayoko lang darating yung araw na malagay ka sa alanganing sitwasyon. Baka nakakalimutan mo kung anong klase ang kasintahan mo. Tugon ng kanyang ina noon. Hindi na lamang umimik pa si Lola Stella. Sa halip ay sinimangutan niya na lamang ito bago pumasok sa silid tulugan. Sa pagdaan ng maraming araw, ay napapansin niyang bihira na lamang bumisita sa bahay nila ang kasintahan. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, kung bakit madalang na lamang bumisita si Rodmar sa bahay nila. Kaya naman naisip niyang baka nanlamig na sa kanyang binata. Ayon sa aking ina, masakit para kay Lola Stella ang biglaang panlalamig ng kasintahan nito. Hindi alam ng abuela ko kung ano ang nagawa niyang mali. Bakit ganoon ang ipinakita sa kanya ng binata? Hanggang sa tuluyan nang hindi na nagpapakita sa kanyang binata. At ayon sa mga balita, ay inilayo umano ito ng pamilya. Dahil nalaman ng mga yun na may relasyon silang dalawa at tutol na tutol ang mga magulang nito. Simula noon ay naging malungkuti na si Lola Stella. Palagi na siyang nagkukulong sa bahay at walang tigil sa pag-iyak. Habang nakatanaw sa malayo at para bang hinihintay ang pagbabalik ng kasintahan. May mga gabing habang nakatanaw siya sa bintana at blanko ang isipan, ay para bang may nasisipat siyang bulto ng tao. At kawangis yun ng binatang kasintahan niya at para bang pinagmamasdan rin siya nun. Naroroon lamang yun sa malilim na punong nasa tawid ng kalsada at hindi abot ng liwanag ng ilaw. Sa tuwing nasisipat niya yon at muling tinitingnan ng kinaroroonan nito, ay wala naman yon sa kinatatayuan. Kaya naman naisip niyang namamalikmata lamang siya at naging dahilan yon para mas lalo lang siyang nangungulila sa binata. Minsan rin ay may nakikita siyang malaking kulay itim na ibon sa taas ng punong nasa harapan ng bintana ng kanyang kwarto. Humuhuni yon ng nakakapangilabot. Pero hinahayaan niya lang yon at hindi pinapansin. Halos gabi-gabi ring nagpabalik-balik ang ibon yon sa punong nasa tapat ng kanyang bintana. Hanggang sa paglipas ng mga araw at linggo, ay doon nga'y nakilala niya ang binatang si Andres. Naging sandalan niya si Andres sa tuwing may problema siyang pinagdadaanan. At ito ang tumutulong sa kanya. Sa katagalan nga ng pagiging magkaibigan nila at pagiging mabait at maalalahanin ni Andres, ay tuluyan nang nahulog ang loob ni Lola Stella sa binata.
Inamin rin ni Andres sa kanyang matagal na itong may lihim na pagtingin. Hindi nga naglaon, naging magkasintahan ng dalawa. At makalipas lamang ang ilang buwan ay naging mag-asawa na sila at nagkaroon ng 2 anak. Talagang hindi na siya pinakawalan pa ni Andres Herseth. Hinanakan na siya kaagad para hindi na maagaw pa ng iba. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama at naging mabuting ama't haligi ng tahanan si Andres. Kaya wala nang mahihiling pang iba si Lola Stella. Nung magbuntis na sa pangatlong anak si Lola Stella, doon na nagkagulo-gulo ang lahat. Isang hapon, nakaupo siya malapit sa may bintana habang nakatanaw ng may masipat siyang lalaki sa hindi kalayuan. Nung titigan niya ang lalaki ay nahihinuha niyang parang kilala niya ito. Pamilyar sa kanyang tindig ng pangangatawan nun. Hindi muna kumibo si Lola Stella. Maigi niya munang tinitigan ng lalaki habang walang tigil sa pagtahip ng malakas ang kanyang dibdib. Sa katagalan ng pagtitig niya sa lalaking yon, doon niya pa lamang ito namukhaan. Ganon na lamang ang pagkabog ng kanyang dibdib noong tuluyan nang naging malinaw sa kanya kung sino ang lalaking yon. Rodmar? Sambit niya sa kanyang isipan. Tumayo siya at nagmadaling tinungo ang kinaroroonan ng lalaki. Kaya nga lang ay mabilis na itong naglakad palayo. Rodmar, sandali. Ikaw ba talaga yan? Tawag niya. Sandaling huminto ang lalaki at masama siyang tinitigan nito. Nang tuluyan na siyang makalapit sa babae, ay para bang may nagudyok sa kanyang yakapin ito. Pero batid niyang hindi na maaari yon dahil may asawa na siya at buntis siya ng 3 buwan na mga sandaling yon. Teka, kailan ka pa nagbalik? Saan ka nagpunta? Bakit bigla kang nawala? Basta-basta mo na lang akong iniwan nang wala man ng pasabi. Sunod-sunod na hinanakit na tanong ni Lola Stella sa binata. Hindi naman ito sumagot. Sa halip ay matalim lamang siyang tinitigan ito at sakat tinapik sa balikat. Pagkatapos ay luhaang nagmamadaling umalis nun. Naguguluhan man siya kung ano ang nangyayari sa dati niyang kasintahan, kung kaya napagpasya niyang habulin ito at muling tanungin. Huwag kang sumunod sa akin, Stella. Hindi ko lubos akalaing ang matalik na kaibigan ko palang si Andres yung naging asawa mo. Nakatalikod, pero luhaang nagwiwika si Rodmar. Bigla kang nawala nang walang pasabi. Hindi ko nga alam kung saan ka nagpunta eh. At hindi ko alam kung bakit bigla mo na lang akong iniwan ng ganun-ganun lang. Naguguluhan namang tanong ni Lola. Di ba, sinabi ko naman sa'yo nung huling kita natin na hintayin mo ako. Pero hindi mo ginawa. Masakit ba, kaibigan ko pa yung ipinalit mo? Wika nito at nababanaag sa mga mata ng binata ang matinding galit nun. Ipapaliwanag niya pa sana dito ang lahat at sasabihin niyang rito na hindi niya naman alam na matalik pala nitong kaibigan si Andres. Kung alam niya lang sana, hindi sana iniwasan niya na ito. Isa pa, ni minsan ay hindi nila napag-usapan ni Andres ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Rodmar. Pero kaagad na umalis si Rodmar, ni hindi man lamang siya nito hinintay na magpaliwanag. Simula noon, gabi-gabi nang dinadalaw ng kakaibang panaginip si Lola Stella. May mga huni ng wakwak na rin silang naririnig sa paligid ng bahay at nagpapabalik-balik yon sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Nag-aalala na si Andres at hindi mapalagay dahil kahit anong mga pangontra ang ilagay niya sa buong paligid ay tila ba napaka-agresibo ng nilalang na yon. Dahil sa hindi man lamang ito natinag o natakot sa mga pangontrang nilagay ni Andres. Isang gabi, muli na namang binangungot si Stella. Mabuti na lamang at ginising siya ni Andres
dahil kinakapos na siya ng hininga at parang malalagutan na ito. Pagkadilat ng mga mata niya, agaran siyang binigyan ito ng maiinom na tubig. Tapos ay tinanong kung ano ang napanaginipan niya. Nang may masmasan na siya ay doon pa lamang niya isinalaysay ang lahat nun. Ayon nga sa kanya, sa panaginip niya ay nasa loob umano siya ng malawak na kagubatan. Napakadilim doon. Wala siyang makita sa buong paligid. Maliban na lamang sa maliit na liwanag na nasa may kalayuan. Sobrang liit umano ng liwanag na nakikita niya na yon. May mga naririnig siyang kakaibang ingay at para bang mga tunog yun ng ahas at nakakapangilabot yun sa pandinig niya. Humihingi siya ng tulong at nagsisisigaw sa sobrang takot na nararamdaman. Pakiwari niya kasi ay para bang sinusundan siya nang hindi niya mawari kung anong klaseng nilalang ang humahabol sa kanya. Kahit anong pagtakbo ang gawin niya, ay hindi niya maabot-abot ang maliit na liwanag sa hindi kalayuan. Hanggang sa kakatakbo niya, ay bigla na lamang may malaking nilalang ang mabilisang dinumog siya. At kahit anong gawin niyang pagpupumiglas ay hinding-hindi siya pinapakawalan nito. Habang may ibinubulong yon sa kanyang tenga. "Akin ka lang, Stella. Akin ka lang. Hinding-hindi ako papayag na makuha ka sa akin ng iba." Pilit na ibinubuka ng itim na nilalang na yon ang bunganga ni Lola Stella. At may isinusubo ito sa kanyang parang itim na sisiw. Pinipigilan niyang huwag ibuka ang bibig nang sa ganon ay hindi magtagumpay ang huklubang nilalang. Kahit naramdam niyang dinadaganan na siya ng nilalang na ito at sinasakal na sa leeg ay hindi niya talaga ibinubuka ang bibig niya. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Andres mula sa kawalan at paulit-ulit na tinatawag nito ang pangalan niya. "Nananaginip ka na naman na masama?" Malumanay na wika ni Andres sa kanya. Tanging pagtango lamang ang naging tugon niya dito. "Siguro mas mabuti pang lumapit na tayo sa mga kamag-anak ko. Alam mo kasi hindi na ako mapalagay. Pakiramdam ko meron talagang hindi tama dito." Suwestyon sa kanya ni Andres noon. Isa pa, ayon kay Andres, napansin niya ang biglaang pagbagsak ng katawan ni Lola Stella. Nangangayat na ito at humpak ang pisngit na ngangalumata, na para bang may pinagdadaanan na naman itong matinding problema. At ilang gabi nang hindi nakakatulog ng maayos noon. Tinanong pa ni Andres si Lola Stella kung may dinadala ba itong problema. Ang palaging sagot naman ng lola ko ay wala noon. Wala siyang dinadalang problema dahil maayos naman ang lahat sa bahay at sa kanilang binubuong pamilya. "Ano ka ba, Andres? Wala ito. Baka nagkataon lang na ganun talaga yung panaginip ko. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano." Wika niya. Dahil tutol siya sa sinabi ni Andres na dalhin siya sa kaanak nito para patingnan. Sinabi niya pang nakailang patingin niya na sa pampublikong pagamutan pero ang sabi ng mga sumuri sa kanya, ayos lamang siya at malusog ang kanyang pangangatawan. Marahil ay dala lamang umano ng paglilihi yon. Kaya siya nangangayayat at kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang panaginip. Sige. Sa ngayon hindi na muna kita pipiliting magpatingin sa pagamutan Pero kapag naulit yung panaginip mong yon, hindi ko nahihingin yung permiso mo. Dadali na kita sa mga kaanak ko para matingnan na yung kalagayan mo. Saad ni Andres sa kanya. Para hindi na humaba pa ang usapan nila ay tumango na lamang si Lola Stella. Sa pagdaan ng mga araw, patindi na ng patindi ang kababalagang nangyayari kay Lola. Dahil kahit saan siya tumingin ay para bang nasisipat niya si Rodmar. Galit na galit ang mukha nito. Kapag naman titingnan niyang muli kung saan man nakatayo ang lalaki ay wala yon. Ni anino ng lalaki ay wala siya makita.
Napapansin niya rin ang dahan-dahang pamamaga ng braso. At tuwing ika-6 ng hapon, ay napakakati ng braso na yon. Para bang may nagkukutkot sa kaloob-looban ng braso niya. Pinatingnan niya naman yon sa paggumutan pero sinabihan lamang siya ng mga sumuring. Baka may nakain lamang raw siya kaya siya nangangati nun. Marahil ay allergy lamang yon. Umiwas-iwas na lamang umano siya sa pagkain ng mga malalansa para hindi na namamaga ang kanyang braso at magkaroon ng butlig-butlig. Sinunod niya ang lahat ng mga ipinapayo ng doktor. Kaya nga lang, kahit anong gawin niyang pagsunod, ay patuloy pa rin yon sa pamamaga. Hanggang sa tila nangangamatis na ito sa sobrang pamamaga nun. Isang beses, inabot na ng dapit hapon si Lola Stella sa paglalakad. Galing siya sa palengke at medyo may kalayuan sa kanilang palengkeng yon. Idagdag pang nawili siya sa pamimili kaya naman hindi niya na namamalayan ng oras na magpapasado 6:00 na pala. Ng mga sandaling yon ay mabilis na siyang naglakad pa uwi sa bahay nila. Nasa parting masukal na siya ng daanan nun at purong kawayanan at nagtataas ang puno ng kahoy ang magkabila ang gilid ng daan. Ilang minuto na lamang ay tuluyan ng lalamunin ng kadiliman ng buong kapaligiran. Kaya't mas lalo niya pang binilisan ang paglalakad. Halos lakad-takbo na nga ang ginagawa niya. Makarating lamang sa bahay nila. Nung malapit na siya sa isa pang nagkukumpulang kawayanan, napaiktad siya nang biglang may lumabas na malaking asong nakatuwad sa nagkukumpulang kawayan na yon. Umaangil yon at naninilaw ang mga mata habang walang tigil sa pagtulo ang malapot na laway. Naririnig rin ni Lola Stella ang dahan-dahang paglangit-ngit ng kawayan na para bang matutumba ang isa sa mga puno nito. Noong tumingala siya, ay mas lalo siyang nanghilakbot dahil sa may natanaw siyang malaking ibong kasing laki ng tandang na manok na nakapatong sa dulo ng kawayang dahan-dahang yumuko. Halos takasan na ng kaluluwa si Lola Stella ng mga oras na yon dahil sa hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mas lalo siyang natakot noong makarinig na siya ng isang nakakakilabot na huni. Sige, subukan niyo lang akong lapitan ngayon. Sa tingin niyo ba natatakot ako sa inyo? Pagmamatapang na wika niya at napahugot pa siya ng malalim na hininga. Sa totoo lang, takot na takot umano si Lola Stella ng mga sandaling yon. Hindi naman siya pwedeng bumalik sa pinanggalingan dahil mas malayo pa ang tatahakin niyang walang kabayan kung babalik pa siya. Kaya naman wala siyang ibang pagpipilian pa, kundi ang dumiretso na lamang sa paglalakad. Habang inihahakbang niya ang mga paa, ay ramdam na ramdam niya ang pangangatog ng mga tuhod nun. Pero hindi siya nagpahalata. Sa halip, nagtatapang-tapangan siya nun. Nung makarinig na siya ng huni ng wakwak, ay doon na mas nangilabot at nangatog ang buong katawan ni Lola Stella. Panay na ang pagdarasal niya na sana'y iligtas siya sa kapahamakan. Dahil alam niya nang hindi na maganda ang sitwasyon niya ng mga sandaling yon. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad niya, ay nakita niyang bahagyang umatras at gumilid ang asong nakatuwad. Kaya naman ang ginawa niya, kumaripas na siya ng takbo, bit-bit ang mga pinamili nun. Sa bilis nga ng pagtakbo niya, Sir Seth, ay wala siyang pakialam kahit na may mga natatapakan siyang matutulis na bagay. Ang mahalaga lamang sa kanya ng mga sandaling yon ay makatakas at makalayo siya sa aswang. Habang tumatakbo ay nararamdaman niyang nakasunod sa kanya ang nilalang. Patuloy pa rin yon sa paghuni ng wakwak.
pero sa mahinang boses lamang. At para bang bumubulong na lamang yun sa kanyang tenga. Maya-maya pa ay ganoon na lamang ang pagsisisigaw niya nang biglang may humawak sa kamay niya at bahagya siyang hinablot. Napapikit siya habang nagsisisigaw kaya hindi niya nakita kung sino ang humablot sa kanya nun. "Stella, ako to. Si Andres. Bakit ka ba tumatakbo ha?" Tumigil lamang sa pagsisisigaw si Lola Stella nang mapagtanto niyang si Andres nga ang nasa harapan niya. Nag-aalala itong tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit siya nagsisisigaw? Tsaka bakit tumatakbo? Alam naman niyang buntis umano siya. Sa natatakot na boses ay sinabi ni Lola Stella sa asawa niyang hinahabol siya ng aswang nun. Kaya siya tumatakbo at kanina lang ay may humarang sa kanyang asong nakatuwad. "Aswang? Asong nakatuwad?" Sambit ni Andres at napapalatak pa ito. "Tara, sa bahay na tayo mag-usap." Wika ulit nito at inalalayan na siya sa paglalakad. Nagpalinga-linga pa ang lola ko para hanapin kung nasaan na ang nilalang na humahabol sa kanya. Pero kahit anong hanap niya ay hindi niya yun makita-kita. Tanging mabahong amoy na lamang ang umaalingasaw sa buong paligid nun. Nang makarating na sila sa bahay, pinaupo siya ni Andres bago ito kumuha ng tubig inumin. Matapos uminom ni Lola Stella, ay muli niyang sinabi kay Andres ang tungkol sa naranasan niya. "Maniwala ka sa akin, Andres. Totoo talaga yung sinasabi ko. Totoong may aswang na humabol sa akin. Tsaka yung aso na sinasabi ko sa yung humarang sa daan. Totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Maniwala ka." Pangungumbinsing wika niya sa asawa. "Naniniwala naman akong totoo ang mga sinasabi mo. At saka yung asong sinasabi mo, hindi normal na aso yon." Saad naman sa kanya ni Andres nun. Nagtatakang tiningnan niya si Andres. Bago pa man siya makapagsalita, ay sinabi na ng asawa niyang isa umanong sigbin ang asong nakita niya. At alaga ng mga aswang ang sigbin na yon. Anito pa, kung hinarangan siya ng sigbin, malamang sa malamang ay nasa malapit niya lamang ang nilalang dahil kasakasama palagi ng mga aswang ang alaga nilang sigbin kapag may bibiktimahin silang tao. Sinabihan siya ni Andres na bawal nang pumunta sa palengke o kung pupunta man ay dapat kasama ito dahil napakadelikado para sa mga buntis ang abutan ng takip silim sa may daan. Tinanong niya ang asawa kung bakit bigla itong sumulpot sa harapan niya kanina. Habang nagtatatakbo siya, hindi naman ito alam kung saan siya nagpunta dahil wala ito nung umalis siya ng bahay para mamalengke nun. Sandaling tumahimik si Andres na para bang nag-iisip ito ng malalim. "Andres, sabihin mo nga sa akin, may nililihim ka ba? Ano bang hindi ko alam tungkol sa'yo ha? Alam mo kasi, ang tagal na natin mag-asawa pero hindi ko man lang alam na matalik mo palang kaibigan si Rodmar. Wala kang nabanggit sa akin tungkol sa matalik mong kaibigan." Bulalas nito at pinaghinalaan niyang aswang si Andres nun. Saglit namang natigilan si Andres at para bang nagulat ito sa sinabi ng asawa. "Teka, wala akong inililihim sa'yo. Tsaka paano mo nalamang kaibigan ko si Rodmar? Paano mo siya nakilala?" Tanong ni Andres sa kanya nang may pagtataka nun. Hindi na mahalaga kung paano ko nakilala si Rodmar. Ang tanong ko yung sagutin mo." Ipinaliwanag ni Andres kung paano niya naging matalik na kaibigan si Rodmar. Sinabi niya rin dito ang lahat-lahat, pati na rin ang lihim ng binatang si Rodmar.
Saka pa lamang nalinawan si Lola Stella matapos ipaliwanag ni Andres sa kanya isa-isa nun. Isang umaga, napasigaw na lamang si Lola Stella sa kadahilan ng nagising siyang namamanhid at sobrang sakit ng kanyang braso. At para bang tinutusok yun ng matulis na bagay. At pakiramdam niya, sunod-sunod na pinapatakan ng kung anong mainit na bagay. Nataranta nang lumapit si Andres sa kanya. Tinanong kung ano ang nangyari. Bakit ka sumisigaw? Anong nangyari sa'yo? Kahit na sobrang sakit ng nararamdaman niya ay sinabi ni Lola Stella na napakasakit ng braso at hirap na siyang igalaw ito. Agaran namang tiningnan ni Andres ang braso nito. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang may mga maliliit ng butlig ang tumubo sa braso niya. At ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay nung iangat ni Andres ang manggas na damit ni Lola Stella. Tinitigan niya ito. Nakita niya yung butlig na nagnanaknak na. Kitang-kita niya ang maliliit na butas na malalim na parabang tinuldukan lamang ng ballpen. May gumagalaw-galaw sa loob ng butas. Kulay itim yon, na sa tingin ni Andres ay uod. Nang araw ding yun ay agaran ng dinala ni Andres ang asawa niya papunta sa baryo ng kaanak para matingnan kung ano ba talaga ang karamdaman nito. Habang maaga pa't kaya pang agapan ng kung anumang karamdaman ni Lola Stella sa katawan. Huwag mo na akong dalhin, Andres, sa kaanak mo. Ayos lang talaga ako. Ang sabi naman ng sumuri sa akin, dala lang ng pagbubuntis ko yung mga kakaibang nararamdaman ko eh. Kaya ayos lang. Ayos ka lang sa lagay na yan ha. Tingnan mo nga yung sarili mo, Stella. Paminsan-minsan kasi maniwala ka naman sa mga albularyo. Naniniwala ka sa aswang tapos hindi ka naniniwala sa albularyo. Ano ka? Hindi lahat ng sakit kayang gamutin ng doktor. Inis na wika ni Andres sa kanya noon. Noon ngang kapain ni Andres ang likod niya, ay mas lalong lumaki ang mga mata nito habang nangangatal ang bibig nun. May mga napipisang butlig na rin sa likuran nito. Sobrang baho nun. Napaisip si Andres kung ba't parang ang bilis ng nangyari. Konti lamang ang nakita niyang butlig sa katawan ni Stella nang nakaraan pero bakit ngayon ay napakarami na't nagsisipagputukan ng iilan nun? Kahit na ayaw ng lola kong dalhin siya sa karatig baryo para ipagamot, wala na nga siyang nagawa pa. Pagkat nagagalit ng asawa niya at sinabihan siya nitong sa ayaw at sa gusto niya, dadalhin niya ito sa kaanak nito para ipagamot nun. Sa paglipas nga ng oras ay naroroon na sila sa baryo kung saan nakatira ang mga kaanak ng asawa niya. Pagkalapag pa lamang sa upuan, nakita niyang nanlalaki ang mga mata ng ina ni Andres nang makita ang kalagayan niya. Kulam. Isang kulam ang itinanim sa katawan ng asawa mo, Andres. Bulalas ng ina ni Andres matapos siyang suriin. Isang batikang albularya ang ina ni Andres. Nirerespeto ito ng lahat ng mga taong naninirahan sa baryo at naging takbuhan nito ng may sakit nun. Nung una, hindi pa naniniwala si Stella tungkol sa kakayahan ng ina ni Andres dahil ang akala niya ay medyo tagilid lamang ang pag-iisip ng ina nito. Kung ano-anong pagriritual kasing ginagawa at may mga suot pa itong borloloy sa katawan. Naayon pa sa kanyang asawang si Andres, panangga at pangontra umano ng mga nasa panig sa kaliwa ang mga medalyong suot ng ina nito. Matapos sabihin ng ina ni Andres ay paulit-ulit na umaalingaw sa panindig ni Lola Stella ang tungkol sa sinasabi nito. Kukulam? Teka, anong klaseng kulam, Nay? Tsaka sinong kumulam sa asawa ko? Naguguluhang tanong ni Andres nun sa kanyang ina at tila ba hindi nito alam ang gagawin.
Teka lang po, Nay. Anong klaseng kulam ho ba ang sinasabi nyo? Tsaka sino naman yung kumulam sa asawa ko? Muli nitong tanong. Lalaki. Isang lalaki yung kumulam sa asawa mo. Galit na galit ito at kailanman ay hindi niya kayang patawarin ang asawa mo. Tsaka sa nakikita ko, hindi lamang kulam yung ibinaon sa katawan ng asawa mo. Minarkahan niya rin yon. Ibig sabihin aswang to. Mangkukulam na aswang. Umiiling-iling na tugon ito habang tinitingnan ang palad ng lola ko na para bang binabasa nito sa mga palad niya ang takbo ng buhay niya. Nag-usal ng orasyon ng ina ni Andres, tapos ay inihip yun sa kandila. Pagkatapos ay ginuhit nito ng pakrus sa palad ni Lola Stella ng 3 beses nun. Hindi ako sigurado kung kaya ko bang tanggalin yung napakatinding kulam na itinanim ng taong yun sa katawan ng asawa mo, anak, pero huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat, huwag lang maapekto ng sanggol na dinadala niya. Wika ng ina ni Andres. Nang marinig yun ng lola ko, bigla siyang nanlumo. Napatanong sa isipan kung sino ang kumulam sa kanya. Sinong aswang ang nagmarka sa kanya? Mga katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Lola Stella. Todo ang pakiusap ni Andres sa kanyang inang iligtas sa kapahamakan ng asawa. Sinabi pa nitong kahit buhay pa nito ang kapalit ay gagawin nito, basta't mailigtas lamang nito ang buhay ni Lola noon. May alam akong isang paraan pero kalabisan at delikado ang paraang ito, anak. Kaya sana'y maging handa tayo sa maaaring mangyari. Maging ako man, hindi papayag na may mangyaring masama sa ina ng mga apo ko. Gagawin ko ang lahat, mailigtas lamang siya. Tinanong ni Andres kung ano ang paraang naisip ng kanyang ina. Sinabi naman itong malalaman umano ni Andres mamaya pagsapit ng takip silim. Sa ngayon, kailangan niyang alisin ang mga insektong nakabaon sa katawan ni Lola Stella para maibsan na ang sakit na nararamdaman nito. Agaran nang ang inumpisahan ng albularya ang pagriritual para maalis ang mga ikinargang kulam sa katawan ng lola. Ilang oras din ang lumipas bago naalis ang lahat ng mga insekto sa katawan niya. Nangihina at tagaktak na ang pawis ng albularya matapos gawin yon. Pagkasapit ng kinagabihan, sinabihan sila ng albularyang maghanda na. Ihanda ni Andres ang sarili at kahit anong mangyari ay wag na wag niyang hahayaang makapasok sa loob ng bahay ang aswang na kumulam sa asawa niya. Ipinagtapat pa nitong kilala umano ni Andres ang aswang na tinutukoy niya. Pero kung sakali mang mabigo ang ina ni Andres sa pakikipaglaban sa aswang na yon, wag na wag siyang lumabas ng pintuan. Dahil sa oras na lalabas si Andres, tuluyan nang makukuha ng aswang na yon ang katawan ni Lola Stella at magiging pag-aari na ng nilalang na yon ang lola ko habang buhay. Hindi nga nagtagal ay isang malakas na kalabog sa labas ng bahay ang narinig nila noon. Mabilis nang kumilos ang ina ni Andres. Bitbit ang karit na inusalan pa nito ay mabilis na itong naglakad palabas ng pintuan. Pero bago pa man ito tuluyang nakalayo ay muli itong nag-usal ng dasal. Sinelyuhan ang pintuan at tuluyan ng naglakad. Tanging malalakas na kalabugan at pag-angil ang naririnig ni Lola Stella noon. Sumisigaw ang albularya. Hinahamon nito ang aswang. Narinig niya pa ang pangalan ni Rodmar at nagwika ang ina ni Andres na kahit kailan ay hinding-hindi umano ito papayag na makuha si Lola Stella. Sa malalim at garagal na boses nito, naaakalain mong nasa ilalim ng lupa, ay nagwika ang nilalang ng hinding-hindi ito papayag na ang kaisa-isahang pag-aari nito
ay mapupunta kay Andres. Gagawa at gagawa ito ng paraan para makuha nito ang lola ko noon. Yun ang akala mo. Ngayon pa lang ay tatapusin na kita para maputol na yung sumpang iginawad mo sa asawa ng anak ko. Bulyaw ng albularya. Tatayo sana si Lola Stella para sumilip sa siwang. Nang sa ganon ay makita niya kung ano ang nangyayari sa labas noon. Pero mabilis siyang pinigilan ni Andres. Sinabihan siyang hayaan niya na ang ina nito ang haharap sa nilalang na gumawa ng kahayupan sa kanya. Dahil sa nanghihina pa siya kung kaya't hinayaan niya na lamang ito. Ang ama naman ni Andres ay panay ang pagpapausok ng insenso. Itinatapat yon sa pintuan at bintana para hindi makalapit ang nilalang na yon. Nagtulong-tulong ang buong pamilya ni Andres para lamang mailigtas ang lola ko. Makaraan lamang ang ilang sandali. Isang napakalakas na pag-atungal ang umalingaw-ngaw sa buong paligid nun. Ilang segundo lang lumipas, ay pabalibag na bumukas ang pintuan. Iniluwa roon ang nangihinang albularya. Mabilis namang lumapit ang ama ni Andres sa tinalalayan ng kanyang ina. Huwag ka mag-alala, iha. Tapos ng lahat. Napatay ko na yung nilalang na kumulam sa'yo. Hinihingal na wika ng albularya. Pagkatapos ay inutusan nito ang ama ni Andres na ito na ang magpatuloy sa panggagamot. Isang simpleng manggagamot lamang ang ama ni Andres. Kaya't sa tuwing may bakbakan sa panig ng mga aswang at mga albularyo manggagamot, ay ang ina ni Andres ang palaging humaharap at nakikipagbakbakan. Mababang karunungan lamang kasi ang tangan ng ama ni Andres. Kung kaya naman ay wala itong silbi sa larangan ng pakikipagbakbakan sa mga aswang. Baka gawin lamang itong punching bag ng mga aswang. Matapos ngang gamutin si Lola Stella, ay doon pa lamang siya niniwalang kayang-kayang pagalingin ng isang manggagamot o kaya naman albularyo o albularya ang karamdamang hindi kayang pagalingin ng doktor. Ang buong akala niya kasi, pawang kalokohan lamang ang mga ito. Dahil tandang-tanda niya pa na noong kabataan niya pa lamang ay nagpagamot ang kanyang ina sa isang albularyo. Pero mas lalo lamang lumala ang sakit ng kanyang ina na halos umabot na sa kamuntikang pagkamatay nito. Sa isip-isip niya ng mga sandaling yon, marahil ay isang huwad na albularyo ang nalapitan ng kanyang ina noon. Sa pagdaan ng mga araw ay tuluyan ng gumaling ang mga sugat ni Lola Stella. Binigyan na rin siya ng proteksyon ng biyenan niyang babae. Dahil baka mamaya ay balikan siya ng kaanak ng aswang na dati niyang naging karelasyon. Doon din nalaman ng lola ko na kaya pala biglang hindi na nagpakita sa kanya si Rodmar. Dahil pinoporseso na pala ang pagsasali ng pamilya nito. Ang aral ng pagiging isang mangkukulam. Kasabay nun ay ang pagsali ng pagiging aswang. Nalaman niya ring hindi na kayanan ni Rodmar ang pagiging isang mangkukulam na aswang. Dahil sa naging sabik na ito sa pangungulam at pagpatay ng mga inosenteng tao. Para may maiaalay lamang sa sinasamba nitong demonyo. At napag-isip-isip din ni Lola Stella noon na ang pagbabalik ni Rodmar ay maaaring hindi para kunin siya at paibigin ulit, kundi para maging alay ito sa kampon ng kadiliman.